Low carb, keto at carnivore. Ano ba yung difference nilang tatlo at ano ba yung pinakamaganda para sa iyo? Low carb yung tawag natin sa diet or way of eating kung saan limited yung pagkain natin ng carbohydrates at ng sugar. Maximum na yung 100 to 150 grams pero depende sa kung anong klase ng low carb yung gagawin mo. And no, hindi po kasama yung no rice diet sa low carb diet kasi rice is isa lang sa mga pagkain na iniiwasan or nililimitahan ng pagkain kapag ikaw ay naka-low carb. Pero marami pa pong klase ng carbohydrates. Pero kapag sinabing carnivore diet at keto diet, isang klase rin yon ng way ng paglo-low carb. Kasi kung titignan natin, 'di ba, keto diet, very limited talaga yung kain mo niyan ng sugar at ng carbohydrates. In fact, mas strict pa nga siya compared dun sa regular lang na low carb way of eating. Pagdating naman sa carnivore, nako mas maraming restrictions dyan. Ibig sabihin, silang tatlo, pare-parehas lang sila na klase ng low carb. Kaya lang pagdating sa mismong low carb diet or typical low carb na diet, medyo less restrictive siya kumpara dun sa dalawa. Dito kasi sa typical low carb diet or kilala natin as low carb diet or low carb way of eating, yung magiging limit natin sa kung gaano karaming grams ng carbohydrates or sugar yung kakainin natin per day, nakadepende yan sa goals mo kung bakit mo ba ito ginagawa. Kung ikaw ay may sakit na gustong i-heal through low carb way of eating, especially dun sa mga diabetic, merong PCOS, fatty liver, hypertension, mahaba ang listahan. Pero kung gusto mong mag-low carb or sisimulan mo ang low way of eating na ito, dahil gusto mong ma-address ang mga concerns na iyan, mas mababa na gramo ng carbohydrates mas maganda. Para makuha natin yung healing na benefits ni low carb, dun tayo sa 10 to 20 grams ng carbohydrates per day. Yun yung magiging limit natin. If you're doing low carb naman dahil healthy naman ang katawan, tapos very active pa ha, keyword dito is yung active, pwede mong iangat yung limit ng grams ng carbohydrates na kinakain mo to 30 to 50 grams per day. Pero doon naman sa mga pregnant o kaya yung mga nagbe-breastfeed or even sa mga bata na gusto ninyo na syempre habang maaga pa i-introduce na natin yung healthy na way of eating, pwede nyo pa siyang i-increase up to 100 grams ng carbohydrates. For keto diet naman, dito mas magiging strict na tayo pagdating sa macros natin. Macros or macronutrient, ito yung protein, fats, and carbohydrates. Kung kay low carb diet, ang binabantayan lang natin is yung grams ng carbohydrates na kinakain natin per day. Okay lang kahit mas marami si fats or mas marami si protein sa specific na araw. Pero pagdating kay keto, ang goal is dapat mababa yung kain ng carbohydrates. Tapos pagdating naman sa fats, sobrang taas niya. Take note, healthy fats naman yung kinakain dito kay keto, kaya hindi ka naman magkakasakit dito. So okay lang. Ang magiging ratio ng macronutrients natin is 5 to 10% nakalaan yon kay carbohydrates. Tapos, 70 to 80%, yun naman yung sa fats. Ibig sabihin, 70 to 80% ng calorie intake mo or kakainin mo sa araw na yon dapat healthy fats. Tapos, mga 20 to 25% naman, yun yung ilalaan mo para sa protein. So, ibig sabihin, dito yung, kung may mga nakikita kayo na umiinom ng bulletproof coffee, tapos yung mga nakikita natin na kumakain ng butter, ganyan, or yung mga fatty cuts ng beef ang kinakain, malamang naka-keto diet sila. Kasi medyo mahirap kasi na i-increase ng ganun kataas yung fat intake per day. So, by increasing fat intake or healthy fats na kakainin, kasama rin naman dyan yung cheese, kasama dyan ang avocado dahil yung mga yan ay healthy fats. Kaya nga ketogenic diet yung tawag kay keto. Kasi ang goal sa ketogenic diet or keto diet is yung katawan natin consistently nasa state siya ng ketosis. Ibig ding sabihin, maganda to para sa mga tao na for weight loss reasons ang gusto. Kasi since nasa ketosis ang iyong katawan, consistently nagbo-burn ng stored fats yung katawan mo. Pero wag matakot kung hindi kayang mag-keto dahil grabe naman kasi yung fat intake kay keto or mas prefer mo lang talaga na naka-low carb para mas madali lang na hindi ka nagko-compute ng macros, okay lang din naman. Kasi kung ang limit mo sa carbohydrates is mga nasa 10 to 20 grams per day, mapupunta ka rin naman kay ketosis. So kung weight loss lang ang gusto, kaya pipilitin ang katawan na mag-keto diet, eh hindi naman kailangan. Okay naman na si low carb
carb diet. Pagdating naman sa mga pagkain na pwede sa low carb at saka pwede sa keto diet, parehas lang sila ng mga restrictions, tapos yung mga pwedeng kainin, pareho lang din. Ang difference lang talaga is mas may magbibigay tayo ng emphasis sa pagkain ng fats kay keto diet compared kay low carb diet. So next is, doon naman tayo kay carnivore diet. So pag sinabing carnivore diet, familiar ba kayo sa diet ng mga vegan? 'Di ba pag sinabing vegan, sila yung mga kumakain na puro mga plant-based lang, tapos ayaw nila ng mga meat, tapos yung mga meat products or animal products, hindi yun pwede sa kanilang diet. Pagdating sa carnivore diet, opposite. Lahat ng hindi nila kinakain, yun yung kinakain sa carnivore diet. So, yun yung pinakasimpleng definition lang. Yun yung pinakasimpleng explanation pagdating sa carnivore diet. So, ibig sabihin ang kinakain dito, puro karne, animals, and animal product. Ibig sabihin, kung sa keto at saka sa low carb, pwede nating gamitin na pang prito ang coconut oil. Pagdating sa carnivore diet, hindi pwede. Kasi hindi siya animal product at hindi rin siya animal. So kung ano yung pinangpiprito ng mga naka-carnivore, pwede yung lard, pwede yung talo. Ibig ding sabihin, mas maraming restrictions si carnivore diet compared kay keto and kay low carb way of eating. So, bakit mo pipiliin si carnivore diet kung sobrang dami niyang restrictions? Ganito po kasi yan. May mga tao kasi na sobrang sensitive sila sa oxalates, sa dairy, or mga kung ano-ano pang mga ingredients na makikita natin sa mga pagkain na allowed sa low carb way of eating. Kagaya na lang ng mga nuts, sagana sa oxalates yan. Kaya kung masyado kang sensitive sa oxalates, kahit pa naka-low carb ka at kahit pa clean yung low carb way of eating na ginagawa mo, kung kasama naman ito sa diet, which is still low carb, kaya lang may sensitivity ka nga kasi ibig sabihin, hindi pa rin talaga fully mahihil ang iyong karamdaman. Common to sa mga may mga autoimmune disease, sila yung may mga grabe yung sensitivity pagdating sa mga ganitong pagkain. Kaya usually, yung mga nagka-carnivore diet, galing na yan sa low carb, tapos sinubukan na rin nila yung keto, na heal ang karamdaman, pero hindi fully healed. Kaya nung sinubukan si carnivore, tinanggal lahat ng mga pagkain na posibleng nakaka-irritate sa kanilang katawan or meron silang sensitivity, tapos dun sila fully na heal. Kaya lang, yun nga lang, sarili mo yung kalaban mo dahil masyado siyang maraming restrictions. Pero marami naman siyang benefits. Aside dun sa mas mabilis na mahihil ang katawan kasi mas maa-address yung mga sensitivity natin sa iba't ibang mga pagkain. Aside from that, mas mabilis din na mawawala yung cravings natin sa mga high carb at saka sa mga sugary na pagkain. Kasi 'di ba sa low carb at saka si keto, allowed yung mga sweeteners, allowed yung mga low carb treats, mga low carb alternatives. So every time kasi na kumakain tayo ng mga pagkain na matatamis, mga may sweetener, kahit pa low carb sweetener yung ginamit mo dyan, bumabalik din yung cravings natin sa sweets. So, with carnivore diet, mas mabilis na maa-address yung ganong problem. Ayun nga lang, yung first 1 to 2 weeks mo, medyo struggle kasi kailangan talaga ng madinding disiplina. Another benefit kapag naka-carnivore ka, very simple lang din ang pag-grocery, pamamalengke at saka pagluluto. Kasi kailangan mo lang bumili ng karne, ilagay sa freezer, tapos i-defrost kapag lulutuin na, tapos lalagyan mo lang siya ng asin, tas okay na yung pagkain mo. Pwedeng ilalaga mo lang siya. Alam niyo yun, yung very simple lang palagi ang luto. Hindi kagaya sa keto diet, sa carnivore diet na ang dami mo pang bibilhin, ang dami pang mga ingredients, lalo na kung mahilig kang kumain ng mga keto at low carb alternatives na mga pagkain. Kung titignan natin, carnivore diet yung may pinakamaraming magagandang benefits. Pero kung hindi naman kaya na mag-carnivore diet, tapos ang pinaka-sure ka lang na kaya mong gawin consistently is si low carb way of eating dahil yun yung pinakamadali. Tapos, by doing this, na-enjoy mo pa rin yung mga dati mong paborito na mga high carb, sugary na mga pagkain. Kasi halos lahat ng mga pagkain ngayon, meron ng mga low carb alternatives di ba? Yung mga pasta, rice, tapos mga desserts, meron na ring low carb alternative yon. Then, pwede naman na low carb na lang din ang iyong gagawin. Kasi consistency naman ang labanan dyan at hindi naman yung kung ano lang yung gagawin mo sa loob ng isang linggo or isang buwan. Kahit kasi magawa mo consistently si carnivore diet for a week, tapos after that, dahil na-feel mo na hindi siya para sa'yo, hindi mo siya na-enjoy, kaya balik ka sa pagkain ng mga high carb, sugary, inflammatory na mga pagkain, sayang lang din yung sayang lang din yung ginawa mo ng mga nakaraang linggo.
Pero kung si low carb yung sa tingin mo na ma-e-enjoy mo at kaya mong gawin consistently, or puwede rin si keto diet yung sa tingin mo ay kaya mong gawin consistently at ma-e-enjoy mo, then puwede naman na yun na lang ang gawin. Or kagaya ng ginagawa ko, depende siya sa araw. On most days, naka-carnivore diet kami dahil tinatamad magluto at saka tamad mag-grocery kasi nga madali lang eh. Bibili lang kami ng karne, maraming nakastock na meat sa ref, so yun yung araw-araw na kinakain namin. Pero on some days, kumakain ako ng salad, kumakain ako ng low carb treats, mga low carb alternative na pasta, na rice. Hindi naman natin kailangang i-dedicate yung diet natin strictly dun sa isa lang, dun sa mga nabanggit na iyon. Pwede nyo siyang laro-laruin na on some days keto, on some days carnivore, on some days low carb way of eating. Kung ikaw ay naglo-low carb na or nasimulan mo na mag-low carb, ano dun sa tatlong nabanggit ko, yung currently ay ginagawa mo? Or kung magsisimula ka pa lang, ano dun sa tatlo yung mas interested ka? Share mo naman sa comment. By the way, currently gumagawa ako ng series ng videos kung saan ituturo ko sa inyo, magsisimula tayo sa pinaka-basics ng paglo-low carb, tapos i-discuss din natin sa mga susunod na videos kung paano ba simulan, paano gawin si low carb, at paano ito gawin consistently. Ito yung video 1 natin, introduction muna tayo pagdating sa low carb, keto, at carnivore diet, and syempre intermittent fasting na rin sa mga susunod na araw. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa paglo-low carb or inaaral mo pa ang low carb way of eating, or you know someone na gusto mong tulungan na magsisimula sa paglo-low carb, send this video or yung playlist para malaman kung paano ba simulan si low carb ng tama para hindi natin ma-experience yung keto flu. For now, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!